Habang si Inday at kanya mga supporters, mga kababayan, busy kay Tambaluslos sa pagkikipag-away kay Tambaluslos at saka busy sa paganda para sa presidential elections. Ang layo ba niya, Mr. Maravillas? Yun ang topic nila. Presidential elections na po. 2028 presidential elections. May mga pa-survey pa nga. Pero yung ating Pangulo, mga kababayan, busy sa pag-aasikaso, mga kababayan, sa ating mga mahihirap na mga mamamayang Pilipino. Ay, ito siya, oh. Tutok na tutok, mga kababayan, sa pag-asikaso sa mga mamamayang Pilipino, lalo na yung mga mahihirap. At saka si Martin Romualdez, busy sa pagtulong dito, mga kababayan, sa lalawigan ng Albay na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. So makikita ninyo ang pagkakaiba. Ito ang balita dito, news release from the Presidential Communications Office. Sabi rito, PBBM approves pilot testing of government food stamp program. Kita na ninyo? But before kong ibigay sa inyo yung magandang kwentong ito, magandang balitang ito, mga kababayan, click subscribe muna dito po sa ating YouTube channel para lagi kayong updated ng mga magagandang balita. Hindi po yung lagi na lang politika. Ang tagal pa ng politika. Di ba? Masyado silang atat, mga kababayan, na tumake over na. Click subscribe and hit the notification bell po. At wag na rin po ninyo, mga kababayan, na skip yung ating mga commercial ads para makapaganda na tayo sa 2025. Ika niya, Mr. Maravillas, ika pala niya yung nag-iisip na ng politika. Kailangan magipagsabayan tayo sa kanila. Anyway, wala man po ako sa gobyerno. Importante doon, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tutok na tutok sa trabaho. Walang politika, mga kababayan, sa kanya. So ito po, mga kababayan, ang magandang balita released by PCO, Presidential Communications Office. President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. has approved the pilot testing nitong food stamp program po, intended for 1 million poor families. O, kita ninyo? 1 million poor families yung target po niya. As part of the administration thrust to combat poverty, malnutrition, hunger, the country's Social Welfare Secretary said, ngayon lang yung balitang ito, mga kababayan, released by the Secretary ng DSWD. Yung DSWD Secretary, si Gatchalian po, galing dito sa amin po para asikasuhin personal, mga kababayan, yung distribution ng mga tulong ng national government. At kasama na doon, mga kababayan, yung 33 million pesos worth ng mga cash and in-kind donations galing po kay House Speaker Martin Romualdez. Yung budget from the House of the Speaker, from the office pala ng House Speaker. Yun ang ibig sabihin natin. So sabi rito, mga kababayan, the President approved the run of the pilot, which is fully funded through grants. Napakaganda po ito, mga kababayan. Ito yung nakuhang grants from the Asian Development Bank ng ating Pangulong Bongbong, from the JICA, Japanese International Cooperation Agency, and the French Development Agency. So that will be 3 million US dollars all in all daw. Sabi, mga kababayan, ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian
sa kanyang press briefing kanina doon sa Palasyo Malacanang. So sabi po rito ni Gatchalian, there is a provision to expand it. ADB is still working on another trust fund so that we can expand the pilot. So, tuloy-tuloy na to mga kababayan. Ito, pilot implementation muna. 1 million families yung target. But it will be expanded, mga kababayan. But other than that, it's all green light na po. Go na po for the pilot which will take place shortly. So, sabi po rito, through the pilot testing, the Department of Social Welfare and Development and other involved agencies will see the nuances and determine what needs to be improved and enhanced and what items to be discontinued. Ito yung talagang maganda, mga kababayan sa ating gobyerno, mga opisyales. Talagang marurunong sila kasi. Hindi lang marurunong, may talagang totoong pagmamahal sa ating mga mamamayang Filipino, lalo na sa mga mahihirap. So the government wants to avoid wasteful spending and make sure that when the program niya is expanded for its regular run, the government is doing it correctly, sabi po ni Gatchalian. So sabi niya, the President also wants to bring in pregnant, lactating mothers, as the DSWD has started looking into the stunting problem in the country in order to effectively implement the first 1,000 days law o itong Republic Act 11148. So kasama sa gustong mabigyan ng tulong mga kababayan sa pamamagitan ng programang ito, yung mga buntis at yung mga nagpapasuso na mga nanay. Kasi isa sa mga problema dito, yung pagkabansot ng mga bata dahil sa malnutrisyon. So, paigtingin natin iyang programa na yan para masynchronize niya. Masynchronize natin siya dito sa upcoming natin na food stamps program. So, uulitin namin, ang marching order ng Pangulo, dapat malabanan natin ang stunting o pagkabansot at ang gutom. You see? So napakaganda po siya. Pagsasanib puwersa natin, pagsasanib puwersa ng mga iba't ibang programa ng gobyerno para hindi sila piece by piece ang turing sa mga programa. So ito, itatama na po yung mga naunang mga implementations ng ganitong programa. Bibigyan na ng tamang direction po. Isasaayos na po ng ating gobyerno. So sabi rito, the Food Stamp Program or the Walang Gutom 2027 aims to provide electronic benefit transfer that will be loaded with food credits amounting to 3,000 pesos to purchase a select list of food commodities from DSWD accredited local retailers. So ibibigay ito mga kababayan doon sa mga pinakang mahihirap na pamilya para sila po ay may makain. So it intends to target the bottom 1 million households from listahan 3 who belong to the food poor criteria as defined by the Philippine Statistics Authority. Yun talagang mga pamilyang nakalista sa mga nagugutom. Yung mga pamilyang wala talagang makain, yan tawag dito, food poor families. So, yun. The DSWD has identified 5 pilot sites coming from different geopolitical characteristics. One in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, o BARM, what used to be a former conflict area. One in geographically isolated regions or provinces. One in urban poor settings. One will be calamity-stricken areas, and one will be a rural poor area. So nationwide po ito na ipapilot testing mga kababayan, and it will be expanded later on mga kababayan. So in a related story mga kababayan, sabi rito,
President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. wants a more cohesive manner in addressing the problem of hunger and the indigency in the country. Sabi naman po ito mga kababayan ni Health Secretary Ted Herbosa Jr. In a news briefing sa Palasyo Malacanang, Herbosa said the chief executive does not want a duplication in the feeding programs of the various government agencies, noting that a unified approach in tackling the major concerns of the country should be put in place. So, kailangan na niya cohesive siya. Hindi yung watak-watak, duplikado. Sayang lang ng pondo ng ating gobyerno. Yung programa po ng Office of the Vice President, duplication yon. May programa din sila sa malnutrition. Pang 2028 election yata yon. Ikaw niya, Mr. Maravillas, may pag-intriga ka na naman. Duplication, yun ang gustong i-avoid ng ating Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Kailangan na niya unified. Ayun, sabi rito, kailangan na niyang unified ang yung approach in tackling the major concerns of the country, lalo na dito sa pag-address sa hunger in malnutrition po. Unified siya. The President wanted a more cohesive approach for this problem, sabi po niya. Sabi po dito, in addressing hunger and addressing the poor, pati yung paglaban sa kahirapan, siyempre. And he was asking, I do not want duplication. Kasi nga, baka paulit-ulit lang yung ibang agency nagpi-feeding program. Mayroon sa LGU, local government unit, mayroon sa DepEd. Yan sabi ko sa inyo, pati sa DepEd mayroon. So duplication lang po. Paulit-ulit lang. Mayroon sa DSWD, mayroon sa DOH, sabi po ni Herbosa, may dagdag pa, mayroon din sa Office of the Vice President, dati wala man. Di ba? So, kailangan unified yung approach nga. Huwag pa ulit-ulit, sayang ng pundo ng ating gobyerno. So, sabi niya rito, we're trying now to put them all together in one unified life stages approach. So, yun ang pinapropose ko sa ating Pangulong Bongbong. I think the way to approach it is a life stage in umpisa doon sa buntis. Maganda po yung kaisipan ni Herbosa. So, tama na napili ng ating Pangulong Bongbong Marcos as DOH Secretary, kapalit ni Berhere. So, sabi niya rito, during an earlier sectoral meeting with the President, Herbosa noted the Chief Executive commented who's taking care of the pregnant teenager anya, who needs to understand what micronutrients to take when they are pregnant, what type of food to eat. Magaling talaga yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Detalyado siya. Diba? Very specific. Yung mga problemang nire-raise niya mga kababayan na dapat ina-address ng iba-ibang agencies ng ating gobyerno. So patungkol sa kahirapan, patungkol sa malnutrisyon, patungkol sa pagkabansot ng mga bata, ito po yung nire-raise ng ating Pangulo. So wala sabi rito. So that's another thing that's been nautos na rin sa akin yan ni Presidente Bongbong, sabi ni Herbosa. That's gonna be the Department of Health's activity, he pointed out, adding that they would be coming out with a plan with other government agencies to address stunting and malnutrition in the country. Yung pagkabansot at saka malnutrition sa ating bansa. Based on figures, sabi po niya, from the Food and Nutrition Research Institute,
stunting rates for ages 0 to 23 months, 23 months old is 21.6%, or 1 in 5 children daw, while for children under 5 years old, the stunting rate is 28.7%. Mas mataas po yung pagkabansot. For malnutrition rate, Herbosa said that children in daycare facilities which is handled and supervised by DepEd, it is pegged at 20%. So 1 in 5 kids one need to feed properly with correct nutrients, sabi po ng DOH Secretary. So sabi niya, ang sabi ko sa President, pagdugtong-dugtongin natin yan. Parang barbecue safety net yung sa huli. Kasi yung sa school age, which is the emphasis before of the past administration, huli na ang brain development, kaya mababa ang IQ ng mga Filipino. Yun pala mga kababayan. Kaya bagsak yung quality of education. You see? Hindi na pag-aralan po, hindi na isip ng previous administration. Sige lang kasi yung ang tutok nun, EJK. Sige lang yung tukang-tukang. Hindi man lang yun ang problema sa droga, yung problema ng ating bansa. Napakalawak ng problema ng ating mga kababayan. Napakarami. At isa na ito mga kababayan sa malaking problema. So yun po, mababa ang IQ or intelligence quotient ng mga Pilipino, sabi ni Herbosa, noting that with the first 1,000-day approach is the best way to assist breastfeeding mothers via the voucher or the food stamp program. So ito na nga pong nabanggit natin kanina na ipapilot testing sa buong bansa. Herbosa said he is thankful that the Marcos administration is focusing on the hunger mitigation program because it would mean less problems in the health sector. I'm glad that the President and Secretary Rex Sigatsalyan ng DSWD are focusing on food stamps in hunger because I will have less problems in health, sabi po ni Herbosa. Kasi tandaan ninyo, nutrition is related to wellness anya. That means, ito rin yung mga batang magkaka-TB, magkaka-bronchopneumonia, mau-ospital, paliwanag ni Herbosa po. If I have good nutrition in children, hindi mapupuno ang ospital kasi malulusog yung mga bata. Magkakapasok sila sa eskwela, gagraduate sila ng K-12, pwede silang magtrabaho at hindi sila sakitin. Ayan po mga kababayan ang paliwanag ni Herbosa. At ito yung tutok ng Administrasyong Bongbong Marcos. You see, hindi man lang yata ito as DepEd Secretary, hindi man lang yata ito napansin ni Inday. Ang napansin niya si Tambaloslos po, yung Kongreso. Sabi ko sa inyo mga kababayan, ito sana yung pinag-uusapan po ng kasama dapat dito, yung Department of Education. Kasi yung mga bata sa eskwelahan ang nagiging sentro ng mga pag-uusap. But anyway, ganun talaga po. Mga dilawang DDS. At mga vloggers ni Inday, busy kayo sa politika, nakatuon yung attention ninyo sa 2028 elections na agad-agad. Ito muna, sabi nga natin, trabaho muna before politika. Matagal pa yan na politikang yan. Ayan man lang po mga kababayan, baka lang gusto ninyong itry po ito. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.